Lagi niyang ginaganap. May pangako ang Diyos pagpunta natin dito. Di ba? Ang 2015, andito na. Last year, kailan yung huling-huli nating fellowship noong nakaraang taon? Ano yung in-exhort? Ano yung in-exhort ng last year? Dear sisters, dear brothers. Napakaganda ng in-exhort ng last year. Tumitingin lang tayo ng konti ng pabalik, sumisilip lang tayo. Yung exhortation last year is Paul. Kasunod. The prisoner of Christ. Ang ganda, no? Prisoner of Christ. Tapos yung message, alam ni Pastor, kasi sa'yo nag-message eh. Huwag na natin natanongin si Pastor. Tayo na lang. God's wrap gift. Yung Diyos may niregalo sa atin. Amen? Ngayon, may regalo ba tayo sa Diyos? Mamaya tingnan natin kung paano nagre-react sa regalo natin. Amen. Praise God. Kung merong regalo ang Diyos, merong reaction tayo sa regalo. Kung meron tayong regalo sa Diyos, may reaction ang Diyos sa regalo natin. Amen? Kailangan talaga naka-tune in tayo para daman-daman natin, maramdaman natin yung power ng salita. Hindi undivided yung ating kaisipan. Hindi undivided yung ating mga puso. Yung lakas natin, ngayon natin gamitin. Kasi kung hindi natin gagamitin yung lakas natin ngayon, maraming possibilities. Kasi, take advantage ng kawayan. Amen. So, masaya yung pakiramdam. Pero, alam niyo po, natapos ang 2014, nasa 2015 tayo. What do we expect in 2015? Ano ba yung mga... Alam nyo, may nabanggit yung propeta sa tinatawag na the rear mirror affair. Alam niyo yung the rear mirror affair? May nakabasa na sa inyo tungkol sa rear mirror affair. Alam niyo maganda yung niya dun eh. May kinalaman sa taong nagdaan at taong dumating. So, tayo po ay muling tumayo mga kapatid. Para nagkaroon tayo ng konting rest dun sa pagkakatayo. Praise God. Hallelujah. Dedicate po natin yung ating buong sarili sa Panginoon sa paglapit sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O Ama, we are having now a great privilege. A great privilege, O God, na naririto kami. Hallelujah. But that privilege is with a great responsibility. Sa nakatayo man, sa nakaupo man, Ama, tulungan mo po kami, Ama, na matanggap namin yung lahat ng mga biyayang iyong inihanda sa araw na ito. Na wala kaming mamimiss kahit kaunti man lamang, Ama. Hallelujah. Napakahalaga po, Ama, ng iyong mga salita at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Ama. Iwaksin niyo po sa aming mga isipan yung mga bagay na ahadlang sa pagtanggap namin ng iyong mga salita. Sa amin po mga puso, Ama, anumang mga maling bagay, Ama, anumang mga bagay na hindi nakalulugod sa iyong paningin, anumang bagay na hindi makabubuti sa amin, Ama, alisin mo po, Ama. Bigyan mo po kami ng isang masiglang kalagayan, Ama, sa pakikinig ng iyong mga salita. Na wala po maging puang ang kaaway, Ama. Napaka
tuso ng kaaway, Ama. Ito yung kanyang master. Sa maraming panahon, ito yung kanyang pinagsanayan, Ama. At kung hindi kami magiging maingat, Ama, hallelujah, kailangan namin ng inspirasyon ng iyong banal na Espiritu, Ama. Puspusin mo po ang bawat isa sa amin, Ama, ng iyong banal na Espiritu habang kami nagsasalo sa iyong mga salita. Hallelujah. We commit this fellowship, hallelujah, the dividing of your word, O God, into your hands. Help us, O God. Hallelujah. We are nothing without you. We cannot accomplish anything without you, O God. It will be only a pure intellect. Hallelujah. Give us the inspiration, O God, to listen to your word. Hallelujah. Give us the inspiration, O God. Hallelujah. To enter. Hallelujah. The atmosphere of worship, O God. Hallelujah. Salamat po, Ama. Patuloy na sa iyo namin po iniaalay ang pinakamatas na papuri, pagluwal at pagdakila at pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Isang talata po lamang, mga kapatid. Hallelujah. Sa talatang 14. Kabanatang 3, talatang 14. Praise God. Kung inyo pong nakita na, mga kapatid, babasahin po natin. Praise God. Sabi po dito, mga kapatid, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Kukunin po natin yung pamagat sa mismong talata, mga kapatid. Sulat ko po dito, mga kapatid. Praise God. Nakita niyo po, mga kapatid? The mark of the high calling. Iisang salita yung nakikita natin, mga kapatid. Pero maaari na hindi iisa yung plain na kinalalagyan natin. Iisa yung binasa natin, pero ang kalagayan ng mga kaisipan at puso natin, kung paano natin tinitingnan ito, maring hindi pare-pareho. Maring may iba't ibang kaisipan. Is there a surprise with this? May surpresa pa dito. Is there something with this? Mahalaga ba? Mahalaga ba? Gaano kahalaga? Merong message ng prophet na binabasa ko, mga kapatid, unang Diyos, yung the mark of Christ. Ano yung kahulugan ng salitang mark? Sabi, tatak, di ba? Tatak. Palatandaan. Ginagamit din ng prophet yung salitang seal. Seal. Ano na dinescribe niya as to a finished product. Tapos na. Sinalyuhan na. Amen. Kung babalikan natin, mga kapatid, yung binasa natin, ating pong pasisimulan sa verse 12 nung 3rd chapter of Philippians. Last week, mga kapatid, may sinabi si pastor na
may sinabi si pastor noon, may pinaliwanag siya sa atin, mayroon siyang isinuggest. Ano yung isinuggest niya last week? Natandaan niyo yung suggestion ni pastor last week? Amen. Alam niyo mga kapatid, bago na i-announce ni pastor yung last week lang eh. Or nung nakaramang araw lang. Na-iano niya yon na gagawin natin sa ganung paraan. Maring parati niya na ipapaalala, pero yung paraan, hindi ganun. Ang paalala niya lagi sa atin, magbasa tayo, mag-aral tayo. Pero this time, it is a church. Right? It is a church in a one message. Merong kakaiba dito, mga kapatid. At kung titingnan natin itong mga talata na dadaanan natin, bago nabanggit ng mahal na kapatid natin yun, lagi ko na itong binabalikan. Mga ilang, hanggang sa recently, merong schedule na lumabas, hindi ko alam na ako yung mauuna sa taong darating na mag-share. So, basahin po natin. Philippians chapter 3, verse 12. Umpisa natin sa verse 12. Dadandahanin po natin, mga kapatid. At tulad nga nung oso, hindi niya minadali yung pagkain dun sa molasses. In-enjoy niya mabuti. Enjoy natin yung salita ng Diyos. Amen. Praise God. Verse 12. Not as though I have already attained. Not, sabi na yung St. Paul, not. Ibig sabihin ba nito, dahil hindi niya pa na-attain, hindi na siya pwedeng magpaalala. Hindi na siya pwedeng magturo kasi hindi niya pa na-attain eh. Kung ganun, wala nang pwedeng tumayo sa pulpito. Napakalaking pananagutan at responsibilidad ang tumayo sa likod ng pulpito. That's right. Napakalaking pananagutan. At ito ay kailangan talagang paglaanan. Buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. At mga kapatid, nakakalungkot na makita, kasi alam niyo mga kapatid, unang Diyos, matagal na panahon din ako naging deacon. Hanggang dito, naging deacon pa rin. Unang Diyos, nasanay ako nung nag-observe. Nagpe-pray, nag-observe para sa mga nangyayari sa sitwasyon sa loob. At nakakalungkot na may mga ilan at maaaring hindi lang sa isang gawain o maraming gawain na namimiss yung mga ilang bagay, lalo na yung mahalaga. Alam niyo mga kapatid, kailangan mayroong malaking accountability ang tumatayo sa likod ng pulpito na sabihin yung katotohanan. Nasa panahon tayo na gusto pa ba natin ng milk diet o gusto natin ng... Kasi ang hinahabol natin, ang ating aim, we must follow through. Kung mananatili tayo dun sa milk diet na tayo lagi. Napakahalaga pa naman ng bawat sandali. Lalo-lalo na nangungusap ang Diyos. Pag minamiss tayo isang segundo doon, kasi ang isang segundo sa Diyos, napakalaki. Para sa atin. Pero sa Kanya, maikli lang, segundo lang talaga. Hallelujah. Sabi dito, not as though I have already attained. Wala naman siguro magsasabi dito na na-attain ko na. Diba? Ako may kahinaan, ako may mga shortcoming. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Alin ang gustuin natin? Secret love? O open rebuke? Amen. Alam niyo, mga salita ng Diyos, hindi siya nag-secret love eh. Lagi siyang open rebuke. Pero depende dun sa tumatanggap kung magagalak siya o ikalulumbay niya. Praise God. Sabi dito, tuloy natin, either we're already perfect. Hindi pa siya perfect. Tayo din naman, hindi pa perfect.
Pero mamaya, tingnan natin itong perfect na to. But, yun yung mahalaga, yung but, I follow after. Nagpapahalo ba tayo? Amen? Nagpapahalo ba tayo? But I follow after, if that I may apprehend. Ano yung sabihin ng apprehend? Para makuha ko. Maabot. Nandito tayo para may makuha, may maabot. Kaya napahalaga na pag merong isang moment lang na ma-miss ka na nagsasalita ang Diyos sa'yo, pag na-miss mo yun, di natin alam kung iikot pa ulit doon. Kasi sabi nga, maikli yung buhay. Baka pag ikot, hindi pa dumarating pabalik doon, naputol na yung buhay. Hindi mo na na-experience yung naputol, yung na-miss na yun, yung nakalaktaw na yun. So, sabi dito, that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Inaabot ka. Gusto mo bang magpaabot? Yun yung mahalaga. Gusto nating magpaabot. Verse 13. Brethren, I count not, hindi niya binibilang, myself to have apprehended. Di pa niya naaabot. Di pa niya nakukuha. But, ulit yung but, mga kapatid. But, the one thing, but this one thing, I do, forgetting those things. Alam niyo mga kapatid, pag inalala natin yung those things, gaano karami pagkukulang natin? Gaano karami kamalian natin? Gaano karami kapabayaan natin? Gaano karaming pagkakamali natin? Lahat yan ibabalik sa iyo ng dyablo. Kasi ang gusto niya, makondem ka. Maramdaman mo na condemn ka. Ang Holy Spirit, ang gusto niya maramdaman, conviction. Makumbik ka na magpatuloy. Pero kung gagawin mo, lilingunin mo pabalik lahat. Kaya sabi dito ni St. Paul, but this one thing, I do forgetting. Ang mahirap forgetting. Pag may nagawang mali sa yung kapatid mo, sabihin natin, misis mo, anak mo, lumipas na isang buwan, talaga itong, ayun pa rin. Hindi makalimutan, hindi tuloy makano. Forgetting those things which are behind. Tapos na yun eh. Tapos na yung 2014 mga kapatid. May panibagong mga blessings na nakasalansan eh. Andiyan na naman yung mga blessings. Saan tayo titingin? Doon sa after or before? Sabi dito, forgetting those things which are behind and reaching unto those things which are before. Amen. At nasa 2002 pa lang tayo mga kapatid. Ang dami pang mga araw, 365 days, nabawasan pa lang ng 2 araw. Ano yung hinihintay natin doon sa bawat araw na yun? Anong blessings yung inaasahan natin sa Diyos? Ano yung pwede niyang ibigay sa atin? Ano yung pwede niyang ibigay sa atin ng Diyos? Verse 14, mga kapatid. Ito, mga kapatid. I press. Yun yung isang malagang bagay. Nagpe-press ba talaga tayo? Kaya pag I press, ibig sabihin, parang pressure yan eh. Parang kumbaga, yung kinakatas mong mabuti. Hindi nga, pag nag-agawa tayo nagkayit tayo ng nyug, ayaw nating may matira doon, nakatas. Babasahin natin may tubig, lalagay natin sa tela. Pipilipitin natin. Excuse me mga kapatid. Para makuha natin yung lahat ng katas. In-enjoy natin. Lalo na yung mga mahilig sa gata. Yan. I press toward the mark. So, dito binanggit yung mark. Ano ba yung mark na sinasabi ni St. Paul? Mark of the prize of the high calling. Mga kapatid, yung pagkatawag sa atin,
Hindi tayo tinawag ng kapitbahay. Amen. Hindi tayo tinawag ng kapitbahay lang. Na, okay, may nakasabay tayo sa kalsada, tinawag ka, Hoy, Perdi! Oh, kamusta ka na? Hindi ganun yung tawag eh. Yung tinatawag ka, pag narinig mo nga lang yung boses, bigla kang napapalingon ganyan eh. Di ba? Pero ang nakakalungkot, pag yung pinili, tinawag ng Diyos, oh, Lord! Diyan ka pala. Hindi ko alam. Diyan ka pala. Praise God. The high calling of God in Christ Jesus. Si Christ Jesus yung tumawag eh. Kaya tayo nandito, may tumawag sa atin. Napakahalaga ng tawag na ito, mga kapatid. Napakahalaga. Verse 15, ito na naman. Sabi, let us na naman. Kaya yung invitation na binanggit na nakakatanda nating kapatid, puro as yun. Pansinin nyo, habang sinasabi niya yun, nagkakaroon ako ng unang Diyos, nagkakaroon ko realization, yung binabasa ko, puro as yun ah. Itong pinapagawa sa atin ng mahal nating kapatid, as yun. Hindi lang siya. Kasi gusto niya, mag-benefit tayo, hindi lang siya yung magbe-benefit. Kasi walang iniisip ang manggagawa, kundi yung benefit ng kawan niya. That's right. Sasabihin niya pa nga, sila na yung pagpalain mo kasi maligaya na ako dun sa binigay mo sa akin. Yun yung yun yung manifestation. Nananalangin ka, hindi na sa sarili mo, para sa sarili mo. Kasi, you are satisfied. Sinasatisfy ka ng Diyos. Ang satisfaction mo, yung makita yung mga tupa mo, na nasa-satisfy sila. Amen. Sabi ito, let us therefore, as many as be perfect. Ito, may perfect dito. Anong perfect to? Ano yung ibig sabihin nung perfect dun sa verse 12 na already perfect, pero dito sa verse 15, sinabi niya perfect. Paano ba natin makikita yung perfect? Paano natin titingnan yung perfect? May perfect na ba ngayon? Meron. Pero kailangan maunawaan natin kung bakit meron. Si Job, nung time niya, perfect ba siya? Sabi ng Diyos, perfect siya. Pero ibig sabihin, wala siyang kasalanan? Ibig sabihin, hindi ito sinless perfection. Pero that time, yung kanyang pagiging matuwid, perfect siya kasi ang daming liko. Kung tingnan siya ng Diyos, siya yung pinaka-perfect. Kaya ngayon, may perfect. Kaya sinabi niya dito, balikan natin, sabi, let us, therefore, as many as be perfect, be thus-minded. Be thus-minded. Pare-pareho tayo ng minded. Dun sa isang bagay. Pero kung merong nagpapabaya, yung merong nagsisitting pretty, o merong nagpapetik-petik, hindi be-minded, pare-pareho yun. Hindi ganun. Hindi nagiging us. Hindi nagiging us, sabi. And if in anything ye be otherwise minded, ito yung maganda. If anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. May pangako. Kung magiging minded ka, mga kapatid, kung magiging minded tayo, hindi lang yung manggagawa, hindi lamang yung ilang mga kapatid, lahat tayo. Maganda yung mangyayari. Kasi, tama yung tama yung pagtalunton natin Makakarating tayo dun sa isang point. God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained. Nevertheless, whereto we have already attained. Past tense naman to. Kanina, hindi pa natin. Pero ngayon, na-attain na. Pag titingnan mo, parang pwede mong basahin ng diretso Pero sa bawat bahagi, meron kang makikitang mahalagang bagay.
Sabi dito, nevertheless, whereto we have already attained, let us na naman. Puro, pansinin niyo yung us, but. Tira niyo po. Let us walk by the same rule. Yung mga perfect kanina, yung rule na sinusundan nila, sabi dito, let us walk by the same rule. May pattern eh. Kaya, may expose yung lumalakad ng mali kasi may pattern na tama. Amen. Kung walang pattern na tama, hindi natin makikita yung mali. Eh, may pattern eh. Sabi dito, let us na naman. Us na naman. Mind the same thing. Amen. Brethren, be followers together of me. Sabi nga niyan, followers together. Together, hindi niya sinabing, diyan kayo, sundan nyo lang ako. Sabi niya, together of me. And mark them which walk so as ye have us. For an example. Imamark natin yung lumalakad. Kaya lang, ang nagiging focus ng nakakaraming mananampalataya, yung lumalakad ng mali. Pero mas magandang tingnan yung lumalakad ng tama with the same rule, with the same mind. Kasi ma-upset ka lang. Ang gustong-gusto pa naman ng diablo, ma-upset tayo. Sirahin yung araw mo. Pag kagigising mo pa lang, pagpasok mo sa trabaho, sasalubungin ka ng, dapat magkocontrol tayo sa salita. Kasi, mahirap eh. Mahirap talaga. Sabi dito, let us mark them which walk as ye have us for an example. Verse 18, for many walk of whom I have told you open, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Ito sinasabi na Apostol Pablo, maging aware tayo. Maging aware tayo dun sa hindi lumalakad. Kasi baka hindi natin namamalayan na napapasunod pala tayo, napapaindak pala tayo dun sa lakad nila. So verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame. Who mind earthly things. Alam niyo po, hindi ito mark ng high calling. Who mind earthly things. Hindi ito mark hindi ito sealed. You know, alam niyo mga kapatid, ang tawag doon sealed out. Hindi sealed in. Malaking pagkakaiba ng sealed out at sealed in. Pag sealed out ka, nasa labas ka. Pag sealed in ka, nasa loob ka. So, alam niyo mga kapatid, itong sinasabi na who mind earthly things, hindi ito dapat makita sa isang mananampalataya. At kung isang mananampalataya, puspos ng banal na espiritu, silyado siya. Verse 20. Bakit? Ito sa verse 20. For our conversation is heaven. Ang taas ng pagkatawag. Ang conversation natin, heaven. Ngayon, pag na-convert ka, dahil yung mga kasama mo, na-influence ka, delikado yun. Kasi may high calling. Tapos, nako-convert ka dun sa conversation ng sanlibutan. Ibig sabihin, wala ka sa loob. Nasa labas ka. Praise God. Napakahalaga mga kapatid na ma-realize natin. Yung high calling. Kasi sa atin ibinigay yung high calling eh. Atin ito eh. Sabi dito sa verse 20, for our conversation is in heaven. Sino ang sinusunod natin? Kung ang conversation natin ay in heaven. Sino susundan natin? Sabi nung isang narinig ko, malaking katanungan, nakikita niya yung anak niya, ang sinusundan yung tatay ng kapitbahay. Yun yung sinusundan niya, yung ginagaya niya. Dapat, ang gagayahin ng bata, yung tatay niya doon sa bahay nila. Bakit ang ginagaya niya, yung tatay sa kabila?
Kasi dapat ang unang maging pangarap ng isang anak, yung magaya niya yung magulang niya. Kung ano nakikita sa magulang, yun ang gagawin. Yun ang gagawin niya, mga kapatid. So, sabi dito, for our conversation is in heaven. Yun ay mark of a sealed in. Kasi yung buhay mo yung conversation ng buhay mo, nagpapakilala. Sabi ito, from whence also we look for the Savior, Lord Jesus Christ, who shall change our vile body. Yung tumawag, yung nagbigay ng high calling, i-change niya yung ating vile body. That it may be fashioned like unto the glorious body. Ipapasyon niya sa sarili niyang maluwalhating katawan. Yun yung pagkatawag. Amen. Gano'ng kataas yung pagkatawag na yun? Nagagawin niya, nakatulad ng maluwalhating ng katawan, yung mga katawan natin. Anong gugustuhin mo? Magaya ko yung style niya, sino ba to? Yung pop star, yung singer. Kasi ganito siya magdamit Ganito magsuklay. Ganito kumilos. Ini-imitate. Maraming ilang artista noon sa Pilipinas, ginagaya nila yung artista sa Amerika. Kinukuha nila yung style. Meron pa akong gumagaya kay Elvis Presley. Praise God. Pero nakakalungkot ng isang mananampalataya ang gagayahin yung hindi mananampalataya. Nakakalungkot, mga kapatid. Kasi yung tumatawag sa atin, siya yung magbabago ng katawan natin patungo sa isang maluwalhating katawan katulad ng katawan niya. Sabi, according to the working whereby He is able to subdue all things unto Himself. Hallelujah. Kanina, nabanggit yung gift, mga kapatid. Lagi nating napakinggan yung Samaritan woman. Doon sa well. Ano sabi sa kanya nung Panginoon doon sa babae? If you only know the gift of God, and who is He? Mga kapatid, yung God's gift, yung wrap gift, na message nung huling-huli, last year, napakagandang message nun. Ngayon, tayo yung magte-testify dun sa gift na yun. Di ba? Ite-testify natin yung buhay natin, kung paano tayo mabuhay. Ite-testify natin yung gift na yun. Na nasa atin yung gift na yun. Sa ating binigay atin yun I-give up mo ba o hahayaan mo lang yun na gano'n, na nasa iyo lang? Hindi mo may enjoy lahat ng benefits na nakapaloob sa gift na yun. So mga kapatid, tingnan natin yung Hebrews chapter 11 verse 4. Hebrews chapter 11 verse 4. Verse 4. Basahin po natin, mga kapatid. Sabi dito, by faith, Hebrews chapter 11 verse 4 sabi, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Right? Than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. God testifying His gift. And by it, he being dead, yet speaketh. Ngayon, mga kapatid, kanina, ito yung God's gift. Ito yung your gift, our gift. Yung life natin, kapag tumatama dun sa pagsunod ni Apostol Pablo, sa sinasabi niya dito, tinetestify ng life natin yung gift na yun. Amen. That's right. Tinetestify ng buhay natin yung gift na yun. Ngayon, sa ibang angulo, sa isang angulo, the other way around, sino nagtitestify sa gift ni Abel? Ang Diyos. Kanina, may dala ba tayong regalo ngayon ba? Unang-unang araw ng gawain. May dala tayong regalo. Ano yung dala natin regalo sa Diyos?
Anong sacrifice ang daladala natin ngayon? Paano natin tatratuhin yung pagpunta natin dito na may dala tayong regalo? Sabi mo, ay, may regalo kasi, nilagay ko na lang doon, ha? Kunin mo na lang, buksan mo na lang. Ganun ba, mga kapatid? May dala tayong regalo ngayon sa Diyos. Sasabihin natin, may regalo nga pala ako sa'yo, Lord. Andun lang sa lamesa. Puntahan mo lang, kung may time ka na. Gusto mong ibuksan yan para sa Kanya. Gusto mong nandun ka, gusto mong maramdaman niya kung gaano kahalaga sa sayo. Kung gaano ka-special yung araw na kakausapin mo siya, makakasama mo siya, makaka-fellowship mo siya. That's right. Amen. Nakatuon yung isip mo, yung puso mo. Yung lahat sa'yo nakatuon. Pag, dati noon mga kapatid, pag nasa labas ako, may magaya sa akin magsimba. Lalo na pag nagbabasketball ako, mga kapatid. Ayun na lang. Okay na ako dito. Kahit walang simba, basta may basketball. Ang dami nating pinagkakabalahan. Tinutuon natin yung ating isipan. Pero, yung regalo natin sa Diyos, tayo mismo. That's right. Tayo mismo. Amen. Tayo mismo ang regalo natin sa Diyos. And dito sinabi ng banal na kasulatan, God testifying of His gift. Na patay na siya, nagsasalita pa siya. Patay na siya, naririnig pa siya ng Diyos. Nawa tayo, mga kapatid, kahit tulog tayo, naririnig tayo ng Diyos. Kahit nakapikit tayo, kahit na anong ginagawa natin, naririnig ng Diyos yung puso natin. Amen. Praise God. Narito tayo ngayon, mga kapatid, dahil tinawag tayo to meet God. Dati noon, sa date lang date ha. Pag sinabi nung kadate mo na, kita tayo sa ganito ba? Ayaw mong malik kasi baka injunin ka baka iwanan ka Excited ka, lalo na pag gustong-gusto mo yung kadate mo. Magpapabango ka. Maghahanda ka ng damit, pipili ka ng magandang damit. Ayusin mo lahat. Magtututbrush ka, magpapabango ka, magsusuklay ka, ayusin mo mabuti. Kasi gustong-gusto mo yung mga katagpo mo Amen. Gusto mo siya, gusto mo siyang mapasagot. Gusto mong ibigin ka niya. Ngayon, nandito tayo. Sino pinuntahan natin? Amen. Sino pinuntahan natin? Pag na-miss natin pag hindi tayo sinagot ng kasintahan natin, bigong-bigo tayo. Ayun yung gusto natin maging kasintahan. Alam niyo mga kapatid, naranasan ko isang beses yan. Pag uwi ko ng bahay, hindi ako makapaniwalang binasted ako. Iniisip ko, nakatingin ako sa kesame, sabi ko, hindi niya ako sinagot. Lahat naman ng palatandaan, tama. Yung asang-asa ka ba na sasagutin ka? Bakit ganun? Sabi ko, di bali, mahal naman ako ng nanay ko, sabi ko sa sarili ko. Mahal naman ako ng nanay ko, kahit na hindi ko sinagot. Pero alam niyo mga kapatid, pag ikot ng buwan, yung bumasi sa akin, sinagot niya rin ako. Ano yung bang ayaw niya kasing maging confident yung lalaki na parang tatratuhin na lang siya na sinagot ako, gustong-gusto ko siya. Parang ayaw niyang ganun. Kaya ang ginawa niya, busted muna. Para maramdaman mo yung halaga kapag sinagot ka niya. Kaya yung mga wala na mas may mga dalaga pala dito. Kailangan yung maramdaman nila kung gaano ka kahalaga. Hindi yung sagot kagad na, yes! Lulundag pa. Alam niyo mga kapatid,
At tinitingnan lang natin doon sa ganung paraan, pero napakatotoo nito pagdating sa Diyos. Amen. Napakatotoo nito, mga kapatid. Narito tayo kasi tinawag tayo. Ito yung dapat natin hindi ma-miss, mga kapatid, yung pagtawag. Kaya napakahalaga na malinaw sa atin itong high calling. Kailangan kilala natin yung tumawag. Tsaka kung gaano kahalaga yung pagtawag niya. Sabi nga, the mark of the prize. May prize. Ang tao mahilig sa prize. Ito lang yung prize na maraming tumatanggi. Ayaw niya, gusto niya yung mundo. Gusto niya yung premyo ng sanlibutan. Pero pagdating ng panahon, lahat ng mga trophies na yan, nasabihin niya, bakit ito ba yung napili ko? Ngayon, sasabihin ba natin na yung sinabi ng Apostol Pablo na, I have fought a good fight. Sasabihin ba natin yun? Lumaban tayo? O nag-give in tayo? Pinasagot tayo ng sanlibutan? Binasted natin ng Diyos? O sinagot natin ng Diyos? Binasted natin yung sanlibutan? Hallelujah. Alam niyo si Apostol Pablo nung araw na kasi tinanggap na ni Apostol Pablo eh. Sabi ni Agabus, ganito ang gagawin sa iyo pagpunta mo sa Roma. Sabi ni St. Paul, so be it. Yan yung pagmamahal ko sa Diyos eh. Mahal na mahal ko siya, so be it. Pagdating doon, nangyari yun, mga kapatid. Dinala siya doon sa lugar na papatayin siya. Inilapat yung ulo niya. Sabi ng prophet doon, may binanggit ng prophet doon eh. Sabi ng prophet, death stared at him. Death stared at St. Paul. And said, now I got you. Now you're scared. Sumagot siya sa Apostol Pablo. Ano sagot ni Apostol Pablo? Sabi, he said, oh death, where is your sting? Sasabihin ba natin yung, I have fought a good fight of faith. At sasabihin natin na, death, where is your sting? Tapos, sabi ng prophet, I'll catch you. Sabi nung kaway, I will mold you over. I will contaminate your body. Skin worm will crawl in and out of you. Yung sinabi kagabi, yung uod, papasok, tsaka lalabas ilong. Sumagot ulit si St. Paul, sabi ng prophet, he said, grave, where is your victory? Sasabihin ba natin yun, mga kapatid? Amen. Sasabihin natin yun. Hallelujah. Mahalaga sa atin. Alam kasi natin na tinawag tayo at alam natin kung gaano kahalaga yung pagtawag sa atin. Praise God. Sabi nga, lose yourself in Christ Jesus. Palayain mo yung sarili mo sa ating Panginoong Jesus. Be born again. Praise God. Filled with the Holy Ghost. Magnetized by His power. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That when He comes, we will go with Him. Amen. Magnetize ka. Yung bang hindi mo yung magnet, hindi mo kailangan utusin yung pako na pako, dumikit ka. Hindi. Kusa sang didikit, hihigupin siya. Ganun yung inaasahan natin, di ba, mga kapatid? Pagdating ng Panginoong Hesus, hihigupin tayo para tayo yung mamagnetin tayo. Hindi ka makakano, hindi ka masasabi na, teka muna. Nag-enjoy pa ako eh. Di ba? Hindi ganoon eh. Kailangan, napakaganda. Sasabihin natin doon, araw na yun, I know Him in the power of His resurrection. Babanggitin natin yun. Kung binanggit ni St. Paul yun, babanggitin natin yun. We know Him in the power of His resurrection. Yung mga kapatid natin natutulog, sasabihin yun. Kilala nila kasi ang resurrection. Natulog man sila,
may pangako sa kanila. Praise God. Hallelujah. Nasa pangalawang page pa lang ako, pero bibilisan natin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi, it should be our heart desire to meet that calling. Desire ba natin yun? Ma-meet natin yung calling na yun? Pagka nag-glorified body tayo, yung pinakamasayang araw ng buhay, hindi pala, yung pinakamasayang bahagi na magaganap sa atin pag nag-glorified. Amen. Sabi, Jesus is the form of the Holy Ghost. Teka muna, ano muna mga kapatid? Alam niyo na yung mark. Mga sister, alam niyo na yung mark. Kung ano yung mark. Amen. Mga brothers, niniwala ko alam. Yung mark of Christ at saka yung mark of Satan. Kasi delikado pag hindi mo alam yung mark of Christ, hindi mo rin yung alam yung mark of Satan. Hindi natin alam, natatakan na pala. Kasi alam niyo mga kapatid, marami nang may tatak ng mark of Satan ngayon. Bakit? Sabi ng prophet, it is a great thing because this mark is very religious. Too much religious. Too much religious that hindi mo mapapansin na sealed ka na pala ng kaaway. Kasi, ang sabi doon, kapag ka na-present sa iyo yung katotohanan, at tinanggihan mo yung katotohanan, dadaling ka sa pintuan, sasalyuhan yung tenga mo. Pag naikabit yung hikaw, wala ka na magagawa. Forever you are sealed. Hindi ka na makikinig sa katotohanan. Na-sealed ka ni Satan. Sa mga brothers and sisters, sa lahat sa nakikinig, kasama ko doon mga kapatid, kailangan ng pag-iingat, kailangan na lagi natin makita yung kahalagahan ng napakataas na pagkatawag. Praise God. Sabi, ito, Jesus is in the form of the Holy Ghost, the tree of life. Amen? The tree of life. God by His election grace called you. God by His election grace sanctified you. Amen? Amen. God by His election grace and His power baptized you and positioned you in the land of rest. Nasa kapahingahan tayo ngayon mga kapatid, di ba? Amen. They which have entered into this rest has ceased from their going astray. That's right. Wala nang nag-going astray, di ba? Wala na. Praise God. They cease from their works like God did from His. Nagpahinga talaga tayo. Pero yung sabi, wag mag-relax. Sabi kanina ng mahal na kapatid natin. Yung delikado yung mag-relax. They have joy unspeakable and full of glory. Itong mga tao na ito na nakapasok sa kapahingahan ng Diyos, meron silang unspeakable joy. Kaya hindi mo sila maawat dumalo eh. Hindi mo sila maaawat na pumunta sa gawain. Hindi mo sila maaawat magbasa ng banal na kasulatan. Hindi mo sila maaawat magbasa ng message. Kahit anong sabihin pa nila. Kahit anong pangmamali, kahit anong mga bagay ang marinig mo. Because it is revealed. Praise God. Amen. Praise God. Sabi dito, the tree of life is blooming in them. The tree of life is blooming in them. Nagbo-bloom mga kapatid. Excuse me mga kapatid. Konti lang siguro. Sabi, the tree of life is blooming in them. Anong mangyayari pagka namulaklak yung tree of life? Anong kasunod ng bulaklak? Praise God. The tree of life is blooming in them. They have long suffering. They have gentleness. They have goodness. They have patience. They have faith. Meekness. Lahat nandun. That is a mark of the seal of God. Kung wala yun, nobody is in the position to say that someone is not born again. There is only one righteous judge. Siya lang ang pwedeng humatol. Kapag humatol tayo, madidislocate tayo. Hindi natin posisyon yun eh.
Pero sabi ng Panginoong Yesus, yung mga salita na sinalita ko sa inyo, ito ang hahatol. God, when He comes, will be the Word of God, yung pangalan niya. Sinabi, di ba? The Word of God. Ngayon, mga kapatid, sa atin, the Word of God is judging. Kasi kung hindi magkakaganon, hindi tayo mag-iingat. Hindi tayo lalagay sa tamang lugar natin. So sabi dito, the tree of life is blooming in them because they have hope and they anchored it in Jesus Christ. Naka-anchor. The witness of the Holy Ghost. Yan yung nagpapatotoo, yung witness, nag-witness ang Holy Ghost sa atin. We have the seal. We have the mark. We have the mark of the high calling. Magpapakilala ito. Ipapakilala nito tayo. Hindi natin kailangan lang i-introduce ang sarili natin na born again ako. Hindi natin sasabihin yun. Makikita ng lahat ng makasasaksi. May kaibahan. Sabi doon, the witness of the Holy Ghost bearing record with signs and wonders, following by the believers. That's right. Amen. Alam niyo mga kapatid, pinakikinggan ko yung message ng prophet. Sabi, watch the third pull. Amen. It will be a mark of the catching away. That's right. Pag nakita natin yun, sa panahon ni Brother Branham, naganap na. At nung maganap yun sa panahon ni Brother Branham, sinabi niya, tingnan niyo yung ministry. Mayroong mga bagay na mangyayari. Sabi niya, I will be going back to my first commission, evangelism. And I'm waiting for the right spot. Pag dumating yung right spot na yun, it will happen. Tayo ang hinihintay natin, yung pangako. Lalakip sa kanila ang mga tandang ito. Hallelujah. This sign shall follow them that believe. As they go along, they heal the sick, they cast out devils, they speak with tongues, they see visions, they walk with God, they talk with God. No devil can move them. They're steadfast, looking for eternal life. Forgetting those things that are in the past, they press toward the mark of the high calling in Christ Jesus. There you are. That's the church, sabi ng prophet. Yun yung church. Laging magpipress ang church to that high calling. Laging nakikita ng church ito, itong high calling na ito. Napakahalaga nito sa bawat individual. Yung napakataas na pagkatawag ma-realize. Hallelujah. Kaya sabi ng prophet, always be humble, asking for grace to press toward the mark of the high calling. Lagi niyang pinapaalala, always be humble, pressing always, asking God for the grace to press toward the mark. Kasi mga kapatid, sa ating mga sarili, lagi natin narinig, wala tayong magagawa sa ating sarili. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. We have to pray. And we have to realize kung yung buhay natin is worthy of the gospel. Hallelujah. Praise God. Ito na mga kapatid. Sa lahat na nagmamaneho mga kapatid, gano'ng kahalaga ang rear mirror? Praise God. Amen. Praise God. The rear mirror. The rear view mirror. Pero sabi ng prophet, the problem with looking back. Sabi niya, the rear view mirror affair. Mga kapatid, paglingon tayo ng lingon sa 2014, sa lahat ng accomplishment natin, sa lahat ng shortcomings natin, sabi ng prophet, we will get wrecked. Babangga tayo. Yung mahalaga yung ngayon. Kung may nagawa kan mabuti nung nakaraan, okay yun. Pero ngayon, ito umpisa to eh. Ngayon gagawa tayo ng mabuti ulit. Magpapatuloy tayo sa pananampalataya. Magpapatuloy tayo sa paglago. Hindi tayo magre-relax.
Kasi, palapit ng palapit yung pangako ng Diyos. Magaganap ang pag-agaw. At ayaw na ayaw natin na mayroong mahiiwan. Gusto natin lahat nandun kasama. Sabi, if you watch the rear view mirror, you will soon wreck up. That's been the trouble. That's the reason that Luther wrecked up. Lingon sila ng lingon, ayaw nilang tumingin doon sa unahan. Dumating na yung sunod na church messenger, nandun pa rin sila sa pwesto nila. So sabi ng prophet, mangyayari sa kanila, babangga sila. Praise God. Yung mga lalaktawan na po, mga kapatid. Naalala nyo lagi na babanggit ni Pastor yung load master. Ano yung load master, mga kapatid? Hindi makakalipad ng aeroplano kapag walang load master. Kapatid, mga kapatid, sino yung load master sa church? The Holy Ghost. Kailangan may pwesto tayo lahat doon sa balancing pwesto. Kailangan maging aware tayo na nandun na tayo sa ating talagang lugar na dapat lugaran. Yung pinaka-balancing lugar. Tapos, hindi lang doon, mga kapatid. I-harness pa. Hindi naman ipapatong lang yun doon eh. Yung mga gamit sa aeroplano, hindi lang patong ng patong. Nakasecure yan. I-harness ng Holy Ghost. Ang katanungan doon, magpapapwesto ba tayo? Amen. Magpapapwesto ba tayo at magpapatali pa tayo doon sa pwesto na yun? O, mga kapitbahay muna tayo. Babalik naman ako dyan eh. Sandali lang. Sandali lang, babalik ako dyan. Bigyan mo lang ako ng 3 minutes. Ngayon, kapag yung loadmaster ipinupwesto na, tatalian na, steady ka lang. Steady ka lang kasi lilipad na eh. Yun yung pinakamahalaga, yung lilipad na. Praise God. Nandun na tayo eh. Amen. Ngayon mga kapatid, tayo mga nagpo-profess na mga Christian, accountable tayo sa katotohanan. Not like Esau. Sabi ng Bible, he has no recompense for the birthright. He has no recompense. Ano ibig sabihin? He has no recompense. Wala sa kanyang halaga yung birthright. Pero sa atin, mahalaga yung birthright. Huwag natin ipagpalit doon sa mga with a little flesh. Yes, that's right. With a little flesh, you will exchange your birthright. With a little satisfaction on earth, you will exchange your birthright. With a little of this and a little of that, enjoyment. Tawag doon yung gimmicks. Yung tawag pa doon yung mga hindi dati gimmick ang tawag diyan eh. Nung panahon namin hindi gimmick eh. May tawag pa diyang isa eh. Hindi ko lang maalala. Hindi yun, hindi natin pagpapalit. Amen. Itong pinakamahalaga mga kapatid. Baka ma-miss ko mga kapatid. Gusto kong puntahan itong bagay na to. Ilalakto ko na mga kapatid. Praise God. Sabi nung, alam natin to, maraming Ephesians chapter 4 verse 30. I-skip ko yung iba mga kapatid at unang Diyos, maya-maya ay kung magkakaroon tayo ng pagkakataon. Sabi ng Bible, kung sa 4:30 na lang yung tunghayan yung mga kapatid, dadaanan ko yung sa Ephesians chapter 1, sabi nga sa verse 12, sabi doon, that we should be the praise of His glory, who first trusted in Christ. Tayo dapat yung yung kaluwalhatian niya. Tayo dapat yung kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Tayo. Yung pamumuhay natin. Hallelujah.
Sabi sa 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Nabili na, kukunin na lang. Nabili na. Selyado na. Finished product na. Tapos na. Yari na. Hallelujah. Kaya pag pinuntahan natin yung Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30, mga kapatid, lagi nating alalahanin yung selyo. Sabi dito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Huwag ninyong pagpighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga na makita yung buhay natin kung ano nire-represent. Ang bawat isa sa atin may presentation. Mga kapatid, inside our church, inside this small room. Hallelujah. It's so lovely to have the good brothers and good sisters representing the truth, representing the Word of God. But when we step outside, pag lumabas na tayo, mga kapatid, yung presentation natin, nire-represent natin yung katotohanan, nire-represent natin yung salita ng Diyos. Pagdating sa labas, kailangan ma-represent din natin. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, napakalaking responsibilidad yung tumayo sa likod ng pulpito. Kailangan sabihin natin yung katotohanan. Sabi ng prophet, I've been standing on the word since I was called. Sabi niya, and I intend to stand on the word until He comes. Sasabihin niya yung katotohanan, mga kapatid. It's so lovely to see believers in the right place inside the church. Representing the truth, representing the word. But when we go outside the church, or we go outside this small room, and we misrepresent the truth, we misrepresent the word, it is not the mark of the high calling. That's right. Amen. Alam niyo mga kapatid, this place behind the pulpit is a very serious place. Ang sabi ng Hebrew chapter 10 verse 38, if we draw back, God will not be what? Hindi malulugot, mga kapatid. It's okay. It's very nice. It's very lovely na sasabihin ko ito, mga kapatid. From the bottom of my heart, mahal ko kayo, mga kapatid. Pero, ang katotohanan, hindi natin pwedeng baguhin. Especially to us brothers who are the head of our family. We have a very great accountability. Pagharap sa Diyos. If we let our wife walk outside wearing the inappropriate dress, nakapantalon sila, nakamaong sila, they are misrepresenting the word. And they are misrepresenting the truth. That's right. I hate to hurt anybody. Ayaw kong may masaktan. Pero, hindi malulugod ng Diyos kung hindi natin sasabihin ang totoo. Amen. Amen. Ang pagmamahal ng Diyos, sasabihin niya sa atin yung katotohanan. Even as, ang isang malaking challenge dito, mga kapatid, when it comes to personal preferences, and the Bible don't have a specific thing saying about the personal preferences, and we make the liberty, kukunin natin yun to have a liberty to do anything we want to do. Malulugod ba ang Diyos? Kailangan, kahit silent ang Bible, wala siyang sinasabing specific doon. We have to be careful. Gawin natin yung tama. Kasi mga kapatid,
ang ating hinahangad, yung pagdating ng Panginoong Jesus, yung walang pipigil sa atin eh. Yung talagang hihigupin niya tayo, aangat tayo. If you try to satisfy that personal preferences, it will be a very big risk. Malaking panganib. They are maybe small because they are personal preferences, pero pwede siyang mag-create ng malaking problema. We can wear what we want to wear. We have the liberty. We can do everything with our body kung ano gusto natin gawin. Pero there is a consequence. If we misrepresent the truth, hindi naman pwedeng sabihin ng Diyos na okay lang yan kasi alam ko napipilitan ka lang. Alam ko wala yan sa puso mo. Alam ko malungkot ka. He don't want us to say unhappy. He don't want us to say sad. Gusto niya maging maligaya tayo. And He will put us in the right place. Hindi siya magkukulang, hindi siya magpapabaya. Alam niyo po, ito yung pinakamalaking bagay na lagi kong sinasabi sa Panginoon. I don't have the power to control the mind and the heart of my loved ones. My wife, my daughter, kaya sa iyo ko lagi sumasamo. Lumalapit ako sa iyo. Tulungan mo kong magawa ko yung tama upang maging mabuting asawa. Tulungan mo akong magawa yung tama upang maging mabuting ama ng aming mga anak. Dahil napakahalaga sa akin napakahalaga nito, Panginoon. Gusto ko silang lahat kalugdan mo. Huwag mo silang hahayaang dalhin ng agos ng sanlibutan. Hindi ko sila kasama. 3 sila. My wife, I keep on telling her, pag nagsalita ka, magsalita ka ng kapitapitagan. Pag nagsalita ka, mayroong kagalingan. May bisa. Yung mga anak natin, ikaw ang kasama. Ipag-pray natin sila. Napuspusin sila ng banal na Espiritu. Kasi kapag napuspos sila ng banal na Espiritu, hindi tayo mahihirapan. Hindi tayo mahihirapan. Pero hindi natin kaya silang puspusin ng banal na Espiritu. It is not in our hand to make them be Spirit-filled. But we can pray. And we can ask God. At kapag mabuting bagay ang hiningi natin sa Diyos, hindi siya tatanggi. Ililigtas niya lahat. Lahat ng mga mahal natin sa buhay. Naniniwala ko mga kapatid. I'm not giving up on anybody or anyone. Kasi yun yung sinasabi ng prophet. Ang sinasabi ng prophet, yung heart desire niya, lahat nanggapin ng Panginoon Diyos. Lahat sumunod, lahat tumaliwa. Napakalaki ng pananagutan ng mga pangulo ng sambahayan. When we meet God, ang itatanong nila sa atin, paano mo ako pinakilala? Not by verbal. How did your life introduce me to your wife? How did your life introduce me to your children? Not how did your mouth introduce me. No, mga kapatid. Kailangan na nating kumilos kasi hindi humahaba yung panahon. Napakahalaga mga kapatid, napakahalaga na nandun tayo lagi sa mga salita niya. Alam niyo mga kapatid, ay isang napakahirap na bagay yung mga mahal mo, sabihin mo yung katotohanan.
Pero kung talagang mahal mo, sasabihin mo yung katotohanan. Amen. That's right. Kasi kung hindi mo sasabihin, hindi pinatitibay nito kung gaano katotoo yung pagmamahal mo. So mga kapatid, basahin ko po ito sa John chapter 5. John chapter 5 verse 24. At dito po ay sa ilang sandali po ay magtatapos po tayo. John chapter 5 verse 24. Juan, kabanatang 5, talatang 24. Sabi dito, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Your heart hear the word, and this word settles there because you believe. Your heart hear the word, and this word settles there because you believe. Everlasting life settles there. Therefore, how would you come into condemnation? Hindi ka na makakarating talaga sa condemnation. When the truth is present in your heart, death run out of place. That's right. Death run out of place. It flee out. Amen. Lalabas siya. Wala siyang magagawa eh. Wala na siyang magagawa. Verse 25. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. They that hear shall live. Mga kapatid, verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Amen. Mga kapatid, tingnan niyo po ito mga kapatid. Your life, the life of God, speak out, the mark, speak out. The mark, speak out. Your life, the life of God, speak out. The mark, speak out. Your life representing the truth is a voice. Ang iyong buhay, ang aking buhay, hallelujah, representing the truth is a voice. Tinig ito. Tinig. And when the dead that surrounds you hear the voice of this presentation of the truth displayed in your life, the dead will live. Amen. Ulitin ko mga kapatid. And when the dead that surrounds you hear the voice of this presentation of the truth displayed in your life, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And they will live because the mark of the high calling voices out the truth. The mark of the high calling voices out the truth. Yung tanda ng mataas na pagkatawag, nangungusap. Nangungusap sila. Maririnig ng mga patay sa ating paligid yung tinig ng buhay na yan na nasa atin. Yung mataas na pagkatawag na yan. Mabubuhay sila. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ito mga kapatid, malapit na mga kapatid. Sabi ng prophet sa isang pagkakataon, sinabi niya, God, create in me a revival. Let me be the revival. Let each one of us be the revival. The revival in me, make me, Lord, to hunger. Make me to thirst. Create in me, Lord, that what is needed in me. Let me, from this hour on, be thine. More consecrated servant, a better servant, more blessed of you, more able, more humbler, more kinder, more willing to work, more looking to the things that are positive and forgetting the things that are in the past. And the negatives, let me press toward the mark of the high calling of Christ. Amen.
sabi ng prophet, sinabi niya, make me more. Amen. 2014 is past. 2015 is another year. Let's pray, mga kapatid, na we will become more. More of a servant. More of a worshiper. More of a follower. Hallelujah. Napakahalaga na makita natin, mga kapatid. Makita natin ang mga bagay na ito. At alam niyo, mga kapatid, hindi naman nating may papakilala yung ating pagsunod sa pamamagitan ng pagsabi ng yes, I agree. Remember, mga kapatid, kung ano nangyari dun sa dalawang anak na inutusan. Sinabi nung isa, opo, susunod ako. Sinabi ng isa, hindi, ayoko pong sumunod. Pero after that, yung nagsabi na, opo, susunod ako, hindi sumunod. Yung nagsabi ng, hindi po ako susunod, siya ang sumunod. That means it's not in our mouth. It's not in our mouth. It's in our heart, in our life. Hallelujah. Lagi tayong tumingin sa Diyos, mga kapatid. Hindi malulugod ang Diyos kapag iniurong natin ang salita. Kaya po, magsitayo po tayo sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. 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 O Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Natatalastas mo po ang aming mga puso. O Ama, totoo po, Ama, na kagaya ng nabanggit kanina sa exhortation, Ama. Madalas yung katotohanan, Ama, ay may dulot ito, Ama, na ilang mga bagay na nakakapag-antig ng damdamin, Ama. Ganun pa man, Ama, hallelujah, kami ay nagpapasakop sa iyo. Sinusuko namin po sa iyong lahat, Ama. Naniniwala po kami, Ama, na makakagawa ka ng daan, Ama. Hallelujah. Marami kang paraan, Ama. Hallelujah. Marami kang bagay, Ama, na gagawin, Ama. Makita mo lamang po, Ama, ang aming mga puso na handang tumalima, Ama. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Ama, na maingatan yung pagkatawag mo po sa amin, Ama. Na sa lahat ng pagkakataon, lagi po namin iisipin kung gaano kataas ang pagkatawag na ito, Ama. At ang premyo, the price of God, hallelujah, of this high calling. Hallelujah, that our body will be glorified. And we will depart from this world that is corrupted. Hallelujah. Wala na po kaming mararanasan doon mga bagay, Ama. Tulungan mo lamang po ang aming mga puso, Ama, na patuloy na maging handa, mapagpakumbaba at matalimahin, Ama. O Ama, bigisin mo po patuloy, Ama, ang munting iglesyang ito ng iyong pag-ibig. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat, Ama. Hallelujah. We don't mean to hurt anyone when we stand behind the pulpit, O God. But it's your word, O God. It doesn't change. And we must submit, O God. So God, we commit everything to you, O Lord. Ang mga kapatid po namin, ang mga sisters, ang mga brothers, ang mga may bahay, ang mga pangulo ng sambahayan. Tulungan mo po kami, Ama, na ang pagsamba, Ama, ay hindi lamang dito sa loob ng maliit na kwarto na ito, Ama, kundi sa loob ng aming mga sambahayan, Ama, kapag kami ay nakakasama-sama. We can enjoy the fellowship, O God, the worshiping, O God. We can experience it, O God, inside our houses, with our wife, with our children, O God. Hallelujah. Help us, O Lord. Give us the wisdom, O God. We cannot change anybody's heart, O God, but you can change. You can touch their heart, O God. Hallelujah. O Ama, dinadalahin ko po sa iyo, Ama, na tulungan mo po kami mga pangulo ng sambahayan na makalakad ng matuwid sa ibang harapan. Na makalakad ng kalugod-lugod, Ama. Sapagkat walang gagawin ng kaaway, Ama, kundi isa-isahin ang mga sambahayan. Hallelujah. Sapagkat ang mga sambahayan, Ama, ang bumubuo ng iglesia. Kaya tulungan mo po kami, Ama, sa loob pa lamang ng aming mga tahanan. Maranasan po namin yung pagsamba sa iyo, Ama, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Na sa upang kapag kami nagkasama-sama sa pagtitipon, Ama, hallelujah, the Spirit of God will work freely, O God, on everyone. And the atmosphere of worship will flow. Hallelujah. Hallelujah. Like a fountain, O God. Hallelujah.
Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito, Ama. Tinatagubilin po namin sa iyong lahat. Ilagay mo po sa aming puso't isipan ang lahat ng mga ito, Ama. Hallelujah. At magpapatuloy po kami sa araw na ito, Ama, na pinagkakatiwala sa iyong lahat, na patuloy, O Diyos, ang iyong pag-ibig ang siyang maghari, siyang managumpay, Ama, sa loob ng iglesyang ito, Ama. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Sa iyo lamang po namin binabalik, inilalaan ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah.